Pag ikaw ba naman, wala kang takot. Yan yung sinasabi ko, pag hindi mo nire-respeto yung kalaban mo, talagang matatalo mo yan. Lahat ng nakakalaban so far ni Naoya Inoue, takot kay Naoya Inoue. Diba? Nire-respeto nila si Inoue. Diba? So kung umakyat ka sa ring, iisip mo agad si Naoya Inoue to. Diba? Kaya tinanong ko si Coach Nonoy kanina, ano ba yung mindset ni Manny pag umakyat siya? Ano ba yung mental clarity niya na, kasi hindi rin, diba? Tignan mo yung resume ni Manny, diba? Barrera, Morales, diba? Margarito, yes. Cotto. Bigating pangalan yon, pero yun nga, di ba, na nalampasan niya yung mental block na ganun. Nakakalaban siya. So far, down Donaire, down Tapales, lahat na lang talaga ngayon, kinakasa na kay Casimero. So ikaw, Coach Nonoy, sa tingin mo ba, may palag ako sa tingin ko meron with proper training. With proper training, proper guidance, palag si Casimero kay Naoya kasi hindi siya takot kay Naoya. So ikaw, Coach Nonoy, ano sa tingin mo ang magiging pwedeng keys to victory ni John Riel kung magka-clash sila ng style? Kasi style versus style yan eh. Feeling ko rin, sinabi rin ni Kuya Jerry Peñalosa yan eh. Wala pa masyadong nakakalaban si Naoya Inoue na tulad ng style ni John Riel. Kasi si John Riel, hindi takot sa kanya. Pangalawa, si John Riel, medyo bukod sa may punching power, di ba? Sa tingin nyo ba yung style ni John Riel na nakikipagsabayan, yun ang medyo magkakaroon ng palag kay Naoya Inoue? Iba yung John Riel kasi nakikipag-engage yun eh. Ang iniisip ni John Riel, wala nang bukas, suntukan na to. At saka yung John Riel tumatanggap. Yun ang advantage, matapang, tumatanggap ng suntok. At saka yung nakipag-engage talaga, wala siya takot. Kaya siguro sa mga Pilipino na 122, John Riel ang makakatalo kay Inoue. Para sa akin. Iba si John Riel. Pag ikaw ba naman, wala kang takot. Yan yung sinasabi ko, pag hindi mo nire-respeto yung kalaban mo, talagang matatalo mo yan. Si John Riel lang may ganun. Si John Riel lang. Kasi so far, sana mangyari yan. Kasi hindi na bumabata si John Riel eh. John Riel is like 35 na nga po. Diba? Kasi so far, ang Inoue is gonna fight Luis Nery. Ikaw, Coach Noy, ano tingin mo doon? Luis Nery versus Naoya Inoue. Knockout in the 6th round. Si Nery. Inoue. Medyo maganda prediction yan. Ako nga, tingin ko 8th round eh. Tingin ko karamihan naman ng mga predictions nila dun sa Inoue versus Nery medyo mananakaut. Ang tingin nila mananakaut talaga knockout talaga. Early to... Kasi pumapasok. Knockout. It's Luis Nery. Mandatory kasi siya ni WBC, if I'm not mistaken. And then they're trying to set up Akhmadaliev. Sinabi nga namin last week, dapat, if they're gonna give Akhmadaliev, dapat mag-rematch sana muna with Tapales. Diba? Kasi tinalo na Tapales si Akhmadaliev eh. Diba? So, sana man lang. Or at least gawin yung title eliminator. Paglabanin nyo ulit si Akhmadaliev tsaka si Tapales, whoever wins, gets a shot at diba, si Inoue. Kaya naman itong mga nagtatanong na to, kaano-ano ni Nonoy Nery si Luis Nery. Malamang hindi sila magkakamag-anak. Magkaiba po. Spelling na piling. Why yun? Why? Magkaiba. Okay? So, ako, I really hope na mangyari yung laban. Kasi para lang matapos na yung debate, di ba? Laging maingay sana eh. Ang gusto ko rin sana, si John Riel makapag-ensayo ng maayos. Kasi magiging one shot niya lang yan. It's going to be one shot. He's not gonna be given another chance at this. Kailangan niya ng kumpletong camp. Kailangan niya ng walang distraction, walang kasi kaya naman niya eh. Kailangan lang talaga. Para siyang si BJ Penn. Sa MMA naman to, Coach Nonoy, si BJ Penn. Si BJ Penn ganyan din. Kilala ko. Ayan, di ba? Yung mga kapatid din niya ang nagte-train sa kanya. Puro yes man sa kanya. So, yun yung naging start ng pag-spiral ng career niya. Yung ginawa niya yun. Pero nung may coach siya, ginugulpi niya lahat. Coach Nonoy, okay? Pwedeng no comment, pero given the chance, okay? Given the chance, kahit 1-5, kunyari, natuloy yung Inoue Casimero, sinabi, Coach Nonoy, pwede ba ikaw maging head coach ko, head trainer ko sa laban na to? Game ka ba? Pinag-iisipan ng matagal yan. Kasi mayroon tayong mga commitment, mayroon tayong ibang boksingero. Pag-isipan natin. Hindi pa naman
sirado yung libro ko Mhm. of that kind of yung mga desisyon. Pero pag-aralan natin. Kasi Mhm. kung pwede tayo makatulong, bakit hindi? Mhm. Isang Pilipino, karangalan din natin na maging mahawakan mo isang Janel Casimero. Yung sinasabi ko dati, may nahawakan akong astrolabyo. Hindi pa naman natin sinasarado yung libro. Akin lang ay marami na akong committed na ako kay astrolabyo. Mhm. Kaya siguro, basta hindi lang siguro magkasabay yung schedule nila, pwede naman siguro. Ayan, tama. Ah. Tsaka eto, tatanong ko si Tito JC tapos si Coach Nonoy. Ano sa tingin niyo yung kabalbalan na nangyayari ngayon kay Cuadro Alas tsaka actually it's Jason di ba? Coach Jason Casimero tsaka si Sean Gibbons nakikita niyo ba yung Coach Nonoy? Yung asaran nung dalawa ngayon. Nakakatawa silang dalawa, man. Ikaw, Tito JC, ano sa tingin mo? Medyo weird kasi parang I know na si Sir Sean Gibbons medyo playful talaga siya kung tutuusin. Medyo malakas siya mang-asar, malakas mang-pikon kumbaga. And wala, sinimulan nila. So bumabawi lang naman siya. Yun nga lang, medyo may mga lumalabas na medyo kumbaga sikreto before na nakikita ng lahat ng tao out in the open ngayon. Yung dating ba para bang wala nang reconciliation yung na pwedeng mangyari between both parties. Di ba? Ikaw, Coach Nonoy. Yung mga asaran ng dalawang kampo na yun ngayon. Masaya tingnan sila wala tayong magawa sa akin na lang, sana makinig na lang si Casimero kay sana makinig siya kay Sean Gibbons. Kasi yung pinagsamahan nila. Grabe din Yung pina-champion siya ni Sean Gibbons, iba yun, ibang dating yun. Sana makinig siya. Yun lang sa akin.